Oh, direct kasali Direct ka. kasama. Sige, kung the context sa sa film. Yeah. Personal. What? Sige, siguro friendship. Kasi yung love, ano yun? Grabe pala Kakain. yun. Oo, bakit? Bakit wala pa rin? So, friendship. Darating. Ako po, I feel like sa lahat may love. Diba? You love your friends, you love the people around you, you love the people that you work with, you love your family. Parang sa lahat po, you love is everywhere eh, diba? But for me, if it's like love and friendship, I feel like, kung kaya, like, ako po if you wanna make it work, it will work. You don't have to choose anything, you can just make it work. And parang lahat naman may dahilan. Lahat naman po may dahilan eh. Lahat, kumbaga, there's always a different side of the coin. And, anong coin yun? So yun po, parang sa akin, if you wanna make it work, it will work. No matter what. Ayun. So love mo si Will. Oo, alam mo si Wilbert. I love everyone. Yeah! Love ko kayo. Love ko kayo. Ito yung life, di ba? Love ko kayo. Galing. Love is Bea. Di para sa akin, kung kailangan mamili talaga, gano'n. Ang weird kasi, kung merong isa doon mo magpapapili. Right. Kasi kung yung friends ko papipili, like sila yung mismo na kailangan mo mamili, hindi kita pipiliin. Alam mo yun? Kasi ang weird naman, parang ipagkakait mo yung relationships ng friend mo or yung partner mo sa mga taong nasa paligid niya. So, dapat walang namimili. Dapat hindi pinapipili. Dapat hindi yung parang mabigat sa loob na makipagkita ka with friends. Alam mo yun? So, dapat, alam lang, balance lang din. Kasi, kailangan balance lang talaga. Actually, magkakonekta yan eh. Kasi sa isang relasyon, kasi when you say love, maraming aspeto eh. Sa pamilya, sa kaibigan, tama si Bea eh. Sa katrabaho, sa lahat. Una sa lahat, respeto sa tao, love na yun eh. Diba? Pero, kaya konektado ang pagiging magkaibigan pagdating sa relasyon. Pag magkaibigan ng mag-asawa, mag-girlfriend, doon na mumuo yung pinakamalalim na love. Di ba? So hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Pag hindi magkaibigan yung mag-asawa, wala na love. Away na yun eh. Di ba? Pero pag magkabati sila, magkaibigan sila, may love. Di ba? So, hindi mo pwedeng paghiwalay. Kaya tinatanong ng tao, anong susundin mo? Puso mo o utak mo? Di ba? Siyempre, kung sabihin ng utak mo, hindi kaya sundin ang puso mo. Kung sabihin ng puso mo, obligado sundan ang utak mo. Pero anong mamamayan eh? Kaya kailangan magdasal ka pa rin. Di ba? Pero love and friendship is always partners in everything. Kasi kung mahal mo lahat, kaibigan mo lahat. Yun na po. Thank you. Agree po ako talaga dun. Parang ganun din po. Hindi kasi it all boils down to to love. And tama nga yung sabi ni Kuya V, hindi mo siya pwede paghiwalayin kasi as someone na friend person din, I really value friendship so much kasi friendship is a type of love that comes from a nurturing heart, an understanding heart. And yun, bali parang sinasummarize ko lang yung sabi nila. Parang hindi yung friends mo, since they're coming from a very nurturing and understanding perspective, hindi ka nila papapiliin. And I guess ganun din yung mahal mo sa buhay. They would understand you pag mahal ka nila. Hindi na magpapalaya. Sabi ko na, nararamdaman ko buwebelo si Kuya V. Buwebelo eh, gumagano na siya eh. Natin ko na matapos. Ganun sila lagi. Yun pa. Thank you po. Again, thank you so much, Miss Charmy. Siguro, aside from choosing love or friendship, ang pinakamahalagang piliin is piliin manood ng PMAC, di ba? Kwento ko lang po Coming kung bakit soon. biglang kumanta si Gian. Kasi nung po namin, nung tawag natin, nung babanding kami noon, nagpipictorial, ganyan.
nalaman namin na siya yung sa ano talaga na sa Cup of Joe. So simula that day, that moment, hindi na kami. Kala ko din. Lakas pala. So, nasanay kami na hinihirit namin lagi yung song na yun sa kanya. Every time may sasabihin siya, tapos magkakaroon ng tahimik na moment or dead or bigla na sabay-sabay kami, hindi na maka. So, naging running joke na kami siya. Kaya kanina pa ka nagulit kayo, bigla kayo may kumanta. Doon po yun ang galing. Pwede rin po kayo sumabay. Pwede po kayo sa baba. 1, 2, 3, hindi na maka. Thank you so much. I know that a lot of viewers and online are now deciding whether we choose love or friendship. Pero again, piliin po natin manood ng PMAX soon in cinemas. Hindi, nakalimutan ko. Hindi. Wala sumabay kay TJ. Meron, di ba sumabay? Meron ba? Si Jairus. Isa pa. 1, 2, 3. Hindi na lakas na ng kanta mo, bro. 500. Thank you so much for the performance. Again, followed by our last for this batch, Mr. Richard Paglikawan from Lionheart TV. Hello po, good afternoon. Since kanina na pag-usapan na yung ano, kasi itong parang casting na to, except syempre sa Vilbea, is parang bago yung mix nito. So, kumusta yung preparation nyo as actors, and also kumusta yung ano, yung pag-work nyo ng chemistry nyo, especially sa mga magkakaibigan? Kuya. Pwede yan. Ay, kuya yan. Yung chemistry, doon pa lang sa... Sinabi ko yan eh. Ang comedy, kailangan may chemistry. Kasi may feeder, may receiver. Yan ang comedy. And it's all about timing. Pero pag may chemistry kayo, tinginan lang, alam na. To sa first meeting namin, lumabas na lang bigla eh. Kumbaga, nagkakape man kami doon, kumakain, pero kulitan eh. Ang daling, tsaka si Direk Vic kasi, inaano niya kami, kumbaga character-wise, ganyan, but he wants something, he wants us to be us. Pero ilabas namin yung kami as comedian. Kako kahit sabi mong ang dami ko nang ginawang comedy movie, siyempre, kailangan iba pa rin ang flavor ko dito, di ba, Direk? Iba pa rin yung attack. Pero may kanya-kanya, yung sabi ko nga sa kanila, may kanya-kanya tayong timing. Pero ang comedy biglang sumusulpot niya. Sometimes hindi niyo pinag-uusapan, biglang lalabas. So chemistry-wise, sir, I think maganda tong grupo to. Hindi lang PMAC ang pagsasamahan namin. Malamang PMAC 2, PMAC 3, PMAC 4. 25. PMAC, hanggang parang Fast and the Furious din. At the same time, ano pa isang question yan? Kumusta yung preparation? Preparation-wise, ang Viva naman ever since napaka hands-on. Pagdating sa location, sa damit, sa pictorial, sa press con, characterization, tsaka everything is handled well. Kumaga, ang kailangan lang naming artist, pumunta sa set, ready, alam ang script, at hindi mali. Hindi na. Hindi. Basta ako, excited ako for this. Ako siguro pinaka old school na dito. Inamin ko na. Pero sobrang excited ako. At syempre, overwhelmed na makasama sila. Direk, sila Wilbert, and all the cast. And excited ako kung anong pwede kong maturo o mabigay at pwede ko rin matutunan sa kanila. Di ba? Dahil I belong na sa Gen Z. No? Yes! Gen Z, paano ba tawag doon? Bago? Alpha. Alpha Gen. Ha? Gen Alpha.
Sige, thank you. Sige yan. Yan, may dagdag ka. Ayun po. Preparation. Nilet go ko po May yung... script na nga siya sa harap. Oo, di ba may script ako ngayon. Akala ko may gagawin dito. Mini-memory sa linya ngayon pala. Hindi, outside the film industry, sobrang iconic na ng itsura ni Gian Bernardino, the guy with the red hair, the rock star look. Yun yung pinaka nahirapan ako i-let go. Kasi hanggang ngayon, kahit tumutubo yung buhok ko, nagiging red pa rin siya. Parang yun na yung natural ko eh. Wow! Pero yun, I really want to commit sa character. So, nag-black hair ako. Nagpakulot ako kasi I saw the role Bunak as someone who's very anxious. The anxious sidekick, ganyan. So, ayan na siya. Kaya, yung vocal stem sa Twitter na si Gian Bernardino ba yan? Nung red hair ako. Naging literal siya nung nilabas yung look test namin kasi as in hindi nila ako nakilala sa pictures. Which is the goal. Kaya ayan. Ikaw ba yan? Oo, ako yan. Hindi mo rin nakilala. Akala nila yung congressman. Akala nila siya yun. Pero hindi ka na na. congressman. Ito na, nag-acting na po ako. Tapos yun. 1, 2, 3, go, kanya-kanya. 1, 2, 3, go.